Sales is negotiation, not persuasion. So in this episode 7 ng ating Master of Sales podcast, pag-uusapan natin kung bakit ba ang sales is all about negotiation. Hindi mo kailangan mag-persuade ng tao. So, by the way, I'm JC. I've been in sales for almost a decade na, help a lot of people, trained a lot of people. And right now, I created a podcast para sa mga beginner, sa mga wala pang alam sa sales. So, itong topic natin is sales is negotiation, not persuasion. Paano ko ba nasabing ganito? Ano ba yung pinaka main point kung bakit ko kayang i-prove sa inyo to? Napunta muna tayo doon sa pinaka main context natin. Ano ba yung mga words na nakalagay doon? Sales, negotiation, persuasion. Puntahan natin yung salitang persuasion muna. Kapag sinabi kasing persuasion, guys, it's more leaning towards convince. Nagpa-persuade ka ng tao. So may intentional ka na parang naka-point siya sa'yo na may gusto kang gawin na gusto mo mangyari mo. So naka-point siya sa'yo. You're persuading someone. So in a way parang meron kang yung flow ng conversation or yung flow ng offer gusto mong ipunta sa desired outcome mo. For me, that's persuasion in sale. Now, negotiation for me naman, it's more leaning towards alignment. Kasi when you're negotiating, it basically means na you are looking for the common ground para mag-move forward kayo. That's why negotiation. Yun yung pinaka-main point. So, parehas kayo magko-compromise, parehas din kayo mag-a-adjust. But, when you negotiated the right terms, ibig sabihin, mag-move forward kayo kasi nag-agree kayo doon sa compromisation na nangyari at saka doon sa adjustment na ginawa nyo. Kaya for me, sales is all about negotiation. Hindi siya persuasion. Kapag pina-persuade mo yung prospect mo or yung client mo, it just basically means na gusto mo siyang i-direct sa gusto mong outcome. Sa business, dapat nagkakasundo kayo. Or, at the objective ng mga salesperson is to solve yung problem ng mga tao. Problem nila, hindi mo problem. Now, ito yung mga key points na explain ko sa inyo. Yung persuasion kasi guys, it assumes resistance. Paano ko nasabi yun? Kasi if you need to convince someone, it means na yung offer doesn't already make sense to them. Now, ulitin ko, if you need to convince mo isang tao, ibig sabihin, yung offer hindi na talaga nagme-make sense sa kanila. Try to think about it. Kaya ka lang naman nagko-convince or nagse-sales talk or namboboka sa mga tao is kasi alam mong hindi na sila bibili. Kaya ka nang persuade, kaya ka nang nagse-sales talk ng boboka. Alam mong hindi na nila gusto yun tapos pipilitin mo. So naglilin towards siya sa hard selling. Na ano nangyayari kung napanood yung mga last episodes natin. Ibig sabihin nun is excuse me, hindi mo na na-close yung deal. So, resistance. If there's resistance, there's gonna be a problem. Lahat ng bagay sa mundo nanggagaling sa resistance. Try to think about it. Lahat ng sakit, resistance. Pigilan mo ihi mo, definitely, sasakit yung ano mo, magkaka-UTI ka or whatsoever. Pigilan mo, huwag kumain ng healthy foods, magiging hindi ka healthy. Pigilan mo, huwag mag-exercise, tataba ka. So, i-relate natin siya sa sales. Yung persuasion, ina-assume mo na may resistance. So for me, doon pa lang nabe-break niya ng salitang sales, yung sales process na ideal sana. Kasi may resistance. That's my main point. Second naman guys, negotiation assumes alignment. Kakasabi ko kanina, when yung prospect gusto niya ng result, gusto niya na ng bagay na mangyayari or desired outcome, yung trabaho mo na lang is mag-fit ba sa prospect or sa client yung solution mo para sa kanila. So, anong nangyayari? Meron na kayong alignment. Okay, Sir JC, gusto ko tong product. Check mo naman siya. Okay, fit ka ba para sa product? So, alignment na lang kailangan nyo. Kumbaga, ini-negotiate nyo na lang yung terms. Magko-compromise kayo. Mahal ba masyado tong yung service nyo? Sige, pag-usapan natin. Hindi kaya ng oras mo, sige, pag-usapan natin. At yan yung foundational na philosophy na ginagamit ko once na nirelease ko na yung training about closing. So, negotiation assumes alignment. Now, pangatlo naman guys,
Sales is not changing minds. It's clarifying decision. Para sa akin guys, yung good sales, nagtatanggal yan ng confusion. Pero yung bad sales, nag-a-add yan ng pressure. Ibig sabihin nun, okay, yung tao guys, kaya sila bumibili. Kasi may gusto sila. Kaya sila napapaisip kasi may uncertainty na nangyayari. At this uncertainty, dito papasok yung magagaling na salesperson. Bibigyan nyo sila ng clarity sa decision nila. Pabalik tayo dun sa sinabi ko kanina. May alignment. Once na aligned na, okay na yung utak ng prospect, that's the time pwede ka nang mag-move forward sa sales. Hanggat merong uncertainty, huwag kayo mag-move forward. So, hindi mo kailangan baguhin yung utak ng tao, kontrolin, i-manipulate. Kailangan mo lang i-clarify decision nila. If hindi para sa kanila yung product, hindi para sa kanila yung product. If para sa kanila, move forward. That's basically it. Kasi kapag hindi para sa kanila, hina-hard sell mo, magke-create ng resistance, pressure, magkakaroon ng problem. Kakaroon ng napakalaking objection or rejection, masasaktan ka. Most likely, baka magka-bad experience pa sa yung client, mababawasan ka pa ng client sa future. So, lagi niyong tatandaan yan. Fourth na point ko dito guys is people don't buy because of words, they buy because of trade-offs. Ano ibig sabihin nun? Okay. It's always time versus money, speed versus certainty, tapos DIY versus delegation. So, punta tayo sa time versus money. Yung tao, kaya siya bumibili ng bagay or service, gusto niya yung ini-invest niya na pera, magbabay siya ng time. So, kunyari, kaya ka sumasakay sa, kunyari, sa mga premium na bus, kasi convenient, mabilis, o kaya naman, kaya ka sumasakay sa eroplano kaysa sa pagbabarko. Mas mabilis ang eroplano pero mas mahal siya. So nagbabay ka lagi ng time in exchange sa money. Ganun mag-decide yung mga consumer at mga prospect natin. Now, speed versus certainty naman, it's basically, sige, mag-invest ako dito, bibiling ko yung product service mo. Gaano kabilis at gaano kasigurado na isosolve ito problem ko. The more na mas mabilis, the more na mas sigurado yung service mo, ganun ka confident at makikita ng client yon. Definitely they will pay more. That's basically it. And DIY versus delegation. Okay? Gagawin parang yung pera na invest ko sa inyo, matatanggal ba nito headache ko? Kaya bumibili ng service, yung mga tao, serbisyo, kasi kayo na yung gagawa. Now, kunwari, ako, meron akong problem sa video editing, ayoko na siyang problemahin. Tapos bebentahan mo ko ng video editing services. Dahil sasaluhin mo na lahat yung sakit ng ulo doon sa video editing, ikaw na mag-aano. So the more na mapapasa yung pain at saka problema ko sa'yo at masosolve mo, the more na magpe-pay yung client sa'yo. So, hindi sila bumibili dahil sa promise. Tinitignan ng prospect or ng mga client yung trade-offs. If nagme-make sense ba yung trade-off sa kanila at naparealize yun na may trade-off na solid, definitely bibili sila. So for me, that's yung mga philosophy at foundational lesson na tinuturo ko sa closing. Now, for my next na point naman, negotiation is mapping constraints. Hindi ka nagpo-push ng benefits. Ulitin ko, negotiation is mapping constraints, not pushing benefits. Dito nagkakamali yung mga guys, yung mga salesperson. Kapag nakiki-negotiate sila, lagi nilang fini-feature yung, let's say ito, yung benefits. Boss, kasi ganito kasi sa amin sa iba walang ganyan. Wala namang masama doon. Pero, the best way for you to negotiate sa sales is i-map out mo yung problem. Ano yung mga usual problem ng tao? Budget, oras, risk, ano ba yung mga authority, tapos mga bagay na hindi masyadong pinag-uusapan sa common negotiation. So bigyan ko kayo ng idea. Okay, ang magaling na salesperson, let's say nagbebenta ka ng supply. Kapag ini-negotiate mo to, sasabihin ng client mo, ang mahal naman yan, ang mahal ng supply na yan. Sasabihin ng mahinang salesperson, yung rookie, oo, mahal talaga to, pero sa amin kasi may ganito, sa kabila wala. Sa kabila kasi walang ganito, sa amin may ganyan, may ganito, may ganyan. Pinupush mo yung benefits. Para sa akin, hindi yun nagme-make sense.
If you want to become a great salesperson, the way you negotiate is tatanungin nyo. So kapag sinabi, ba't ang mahal yan? Tanungin mo sila, sa tingin mo bakit mahal to? Based sa nakikita mo, sa tingin mo bakit mahal tong product namin, Mr. Prospect, Mr. Client? Kasi based sa nakita ko kayo, mas matibay, mas tatagal yung ano nyo, tapos mas maganda yung mas high quality yung product. Nakita yung pagkakaiba. Doon ako pinupush ko, ito kasi kami ganito, ganyan. Ako tinatanong ko sila based sa na-experience nila. Ngayon, kung malalaman nila, going back sa sinabi, ganun. Pero, ask ko kayo, Mr. Prospect, paano nyo sabing namamahalan kayo? Kasi ganito, ganyan, yung budget lang kasi namin ganito. O di lumabas ngayon yung constraint nila, mayroon silang problem sa pera. Now, doon yung pag-uusapan nyo. Okay, Mr. Prospect. So, I'm curious, magkano po ba yung budget nyo ngayon? Yung budget lang namin, JC, 150 pesos. 180 kasi yung inyo. So, kulang kami ng 30 pesos. Now, you, as a salesperson, doon yun ang pag-uusapan. So, dito na papasok yung sinasabi kong salesmanship nyo na the more ka na nagmamap ng mga problems at saka constraint ng clients, kakaroon ng certainty, that's the time mas madali makipag-negotiate kasi alam mo mismo kung saan nanggagaling yung problema. So, I hope nagme-make sense tong point ko. Next naman, guys, okay? If yung numbers hindi nagwo-work, walang amount ng persuasion yung magse-save ng deal. Ulitin ko, if yung numbers don't work, kahit anong persuasion ang gawin mo, hindi niya masasave yung deal. Kasi ang reality, guys, reality always win. Okay? Yung emotion, nag-accelerate lang yan ng decision. Pero, nag-accelerate siya either okay ba yung decision or hindi. Kung pangit yung decision making process, nilagyan mo ng emotion, walang mangyayari. Anong punto ko? Kaya may mga tao na nagsisinungaling sa sales, iha-hype nila kasi hindi nila kaya close yung deal. Kaya marami nagbubudol. Kasi binobomba nila yung emotions ng tao. Pero ang reality kasi, if magiging totoo ka sa product mo, sa service mo, nagme-make sense sa client, pag nilagyan mo ng emotion yan, mas madali ma-close yung deal, mas nagme-make sense. Pero kung may misalignment at may disconnect na agad, tapos may resistance, yung mga tao na hindi marunong sa sales, binabomba nila ng emotion, binapalitan nila yung idea, pinapalitan nila yung benefits ng product, hina-hype nila, blah, 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 blah. At ito yung mga nangyayari sa mga ibang deals. Na nangyayari, kawawa yung client kasi niloko nila yung tao. Literal, nasa parang domain ng panloloko. So, you as a salesperson, make the numbers na nagme-make sense sa kanila. Wag mong ipuput sa kanila yung idea na parang naloloko ka. If you think na yung product or service mo hindi mo matutulungan yung tao, then wag mo silang tulungan. That's it. Kahit anong persuasion pa yan, hindi niya masasave yung deal kasi hindi nagme-make sense yung number. Hindi siya factual. So, yun. Now, my next point naman is, great closers don't talk more, they ask better question. Lagi kong tinuturo to sa the parliament and you will be learning more about this once inopen ko na yung high-ticket closing na na training. So, yung magagaling kasing closers, guys, they ask smart question. Kasi yung questions, guys, they explore leverage. Lahat ng tao may problema at lahat ng tao, tinatago nila yung problema nila. Yung mga magagaling na closer, kapag tama yung mga tanong mo, on point, nalalaman mo yung truth. At kapag nalaman mo yung truth, imi-mirror mo sa mga prospects, sa clients, para ma-realize nila, magkaroon silang certainty na oo nga, may problema ako dito. Then, na-atake kayo. It's just basically it. Ang problema kasi, sa sales, ang alam natin, dada ka ng dada. Puro ka salita ng salita. Pero ang reality is, in sales, 90% makikinig ka lang. So, I hope sana nabigyan ko kayo ng panibagong perspective about sales at saka closing. Now, next point. The moment na nang-convince ka ng tao, talo ka agad sa negotiation. Trust me. Bakit? Neediness. Kung sino yung mas may kailangan sa deal, siya yung mas matatalo sa deal. The more na hindi mo kailangan yung deal, the more na mananalo ka. Rule of power.
Kay ano yan, kay Robert Greene yan. Kung sino yung taong may ayaw sa deal, na willing mag-walk away, siya yung mananalo sa deal. Bakit? Eh di kung hindi mo gusto, di wag. So ngayon, mas nagkakaroon ng ano yan, ng attraction, nagpo-pull ka, imbis na nagpo-push. The moment na nag-convince ka, neediness yan, may misalignment agad. O prospect, ay, bilhin mo na ma'am, sige na, ganito, ano, kailangan ko lang talaga. Boom, instantly, pababa agad yung sarili mo sa negotiation. Talo ka. Pero, imagine mo kung ganito conversation. Sir JC, 150 lang talaga kaya namin. Ma'am, 180 talaga price niyan. If hindi nyo kaya, ma'am, then no deal tayo. Have a good day. Tingnan nyo, magkaiba yung setup versus Sir JC, ma'am, bilhin niyo na to ng 180. Sige na, kailangan ko lang talaga. 150 lang kaya namin. Sige na, ma'am, kulin niyo niya 180. Makita niyo yung pagkakaiba. So, doon pa lang guys, sobrang practical na setup. Nakikita niyo agad yung difference ng power. So, sana natuto kayo dito. Now, my next point, yung sales guys, sorting mechanism yan. Kapag nagka-qualify ka ng tao para mag-move forward, hindi mo ipupush yung tao. If hindi sila pasok sa intro pa lang, hindi sila para dito sa deal na to. That's basically it. So, hindi mo kailangan i-force yung tao na sabihin nila, yes, gusto nila to. Doesn't work that way. Ang deal guys or ang sales, process siya. Kapag sa part ng process na to hindi siya qualified, hindi na siya qualified. Basically it. And last three, third to the last, yung no guys, hindi siya failure sa sales. Okay? Successful negotiation outcome siya. Ibig sabihin, nagpe-prevent ka ng bad clients. Kasi kung may mga clients ka na may meet na barat, masakit sa ulo, if nag-no ka sa kanila, i-reject mo sila. Hindi mo sila kailangan. Bakit ka mag-a-add ng client na masakit sa ulo? Doon pa lang sa negotiation, masakit na sila kausap. How much more sa mismong deal sa trabaho? Kaya ako guys, sobrang maingat ako when it comes sa mga mentees, sa mga tuturuan ko. Ayoko na madaming tinuturuan kasi maraming tao masakit sa ulo. Gusto ko yung mga taong quality lang at yun yung mga ina-attract ko. Kasi the more na magpipilit ka mag-land ng client, pinupush mo, kina-compromise mo, mahirap yun. So, yun siya. Next naman guys, second to the last, persuasion chases approval, negotiation protects leverage. Ano ibig sabihin yan? Okay, one feels good short term, the other scales long term. So, kapag nagpa-persuade ka, nag-aabol ka ng approval. Pang ano lang yan, pang short term lang yan. Pero kung nakikipag-negotiate ka, nakikita ng tao na may alignment, mas i-value nila yung deal. Kasi nagko-compromise ka. Try niyo pansinin, ano mas binavalue nyo? Yung mabilisan or yung talagang pinaghirapan nyo? Kapag nagpa-persuade ka, mabilisan yan eh. Pero kapag nag-negotiate ka, pinaghirapan mo yun. Kasi pinag-uusapan nyo yung terms, blah, 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 XYZ. Mas i-value mo yun kasi may usapan kayong pinagkasunduan. Mas maganda sa long term ang negotiation. And lastly guys, real sales is objective, calm, at boring. Parang ganito kung paano ako nagtuturo sa inyo. Nakita ba kayong fancy edits? Wala. Kasi guys, if it feels like hype, may problema talaga. Kung may hype, hindi talaga ako fan ng sales na may event na parang papawerin ko kay parang networking style MLM. Hindi talaga ako fan nun. For me guys, sales is parang kausap niyo yung doktor. Usapan natin, may deal tayo. Di ko kailangan i-upbeat, i-hype yung kayo. Baliwin, bigyan kayo ng kung ano ng mga prices. For me, it doesn't work that way. Sales is something serious, calm, boring. Kaya ako, and I mean it from the bottom of my heart. Kasi, that's the only way para malaman mo if masosolve niyo talaga yung problem. Wala naman sigurong taong nagsosolve ng problem na may nagpa-party sa likod, nagha-hype. Gusto ko yan, yung gano'n, yung parang sa networking. Doesn't work that way. For me, may problem ka, pag-usapan natin. Mas painful nga kapag sa sales conversation kasi may problema kasi solve natin. Parang doktor ako. Pag-usapan natin, tapos i-solve natin. For me, that's it. Very calm. So, nakita niyo naman, ini-embody ng brand tsaka ng the way ako magturo. For me, this is the proper way of selling. Not hype, not
a lot of emotion or whatsoever na kung ano-ano nangyayari. Must be objective, calm, and almost boring. So, I think that's basically it, guys. Sales negotiation at persuasion. I hope marami kayong natutunan dito sa episode 7 ng ating Master of Sales podcast. And comment down below, guys, ano yung mga pinaka na-realize nyo so far dito. And if may comments or suggestions kayo na i-topic natin or i-add natin, ila-line up ko sa mga next episode yan. Comment down below. Also guys, sa mga tao na gusto matuto ng sales, I have a free community. Ang pangalan niya, The Parliament. So it's basically an online community. Free, wala kayong babayaran. Upsell, downsell, or whatsoever. Link down below. Check nyo na lang on the description. Ang promise ng Parliament is from wala kang alam, tapos matututo ka sa freelancing, sa sales, at saka sa remote sales, and maland mo yung first client mo, paying client. So, yun, wala ko pa-promise doon or whatsoever, 6 digits or kung ano-ano. It's pure value. Check it out and tell your story. Sa mga tao naman na gusto mag-inquire sa akin, if I provide sales training, consultation, coaching, either if may sales team ka, gusto kailangan mo ng someone na magte-train, I can definitely help you with that. If you're someone naman like an individual na gusto mo ng sales coach, PM me. I also do sales coaching and consulting. Don't hesitate to message me on Instagram or kung saan available. JC Cerezo, all platforms. So yeah, I'm excited ako sa next episode and see you. Kita-kits guys. And siguro yung last na wish ko na lang din guys is subscribe to this channel and share this to someone that kailangan tong video na to. Thank you so much guys and peace.